Good morning po, Sister Edna. Kamusta po kayo? Diyan po sa Pangasinan, Sister Edna. Nawa kayo po ay nasa maayos at mabuti ang inyong kalalagayan. Paki-share nyo lamang po itong video natin sa mga kaibigan po natin. Sinishare lang po natin, mga kapatid. Hintay lang po tayo ng mga makakasama natin, mga kapatid, at sinishare lang po natin itong video natin sa mga kaibigan, mga kakilala, mga kamag-anak. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Nawa kayo po ay nasa maayos at mabuti ang inyong kalagayan sa mga oras na ito. Sinishare lang po natin. Good morning, everyone. Kamusta po kayo? Nawa kayo po ay nasa maayos at mabuti ang inyong kalagayan, mga kapatid. Malamig po dito sa Baguio ngayon. Malamig po. Pag-usapan po natin dahil ganitong season, mga kapatid, may pinag-uusapan at may mga tanong-tanong tungkol po kay Birheng Maria. Ayan, sari-sari po. Marami pong mga tanong tungkol po sa mga leaders, sa mga elders, sa mga diakono, or sa sa mga sitwasyon o kalagayan ng ibang mga local church. Marami pong mga dumadating na tanong. Ayan nyo po, ibibigyan ko po ng ng panahon para pag-usapan at para masagot base sa sinasabi ng Biblia doon sa mga kapatid po na nagtanong po, no. At ngayon ay napapanahon po kasi itong pag-uusapan natin, sino daw po si Birhen Maria. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon base po doon sa tanong ng kapatid, dahil 'di ba, ito mga ganitong mga panahon, 'di ba po, ang sabi nga nila wala naman pong eksaktong date talaga kung kailan pinanganak si Kristo, 'di ba? Kung kailan pinanganak si Jesus Christ. So wala pong exact date. Even December 25, hindi po 'yan. Wala po exact date talaga. At wala sinasabi sa Biblia na kung anong date pinanganak si Jesus Christ. Wala pong ganun. Ngayon, base po doon, nagtanong ang kapatid na, 'di ba, ang nanay ni Jesus Christ sa laman ay si Maria. Ngayon, sino ba si Maria at bakit marami ang kinikilala na si Maria ay birhen? Ayan, yan yung tanong . Kaya nga ang tanong, sino daw si Birhen Maria? Marami pong mga naglabasan ng tanong na si Birheng Maria bang ngayon ba
kinikilala pa rin bang Birhing Maria, at meron daw po na ang panalangin ay naka-address kay Birhing Maria. Ayan. So ganon po yung mga yung po yung mga pinag-usapan namin nung yung dumating sa akin ng mga tanong. Sabi ko, sige po, gusto nyo po para po maano natin. Pwede ko naman po isagot sa inyo, sagutin na ng direktsahan base sa sinasabi ng Biblia. Kung okay sa inyo, natin, ila-live natin. Sabi niya, sige Brad. Sabi niya, baka maraming umano sa iyo dyan, bumatikos or ano. Sabi ko, gano'n naman, kailangan natin sabihin ng katotohanan po, the truth will set us free. Gano'n naman diba? So, base naman sa sinasabi ng Biblia. Sabi ko, wala namang personalan. Basta kung ano lang tinuturo ng Bible, doon lang po tayo. Diba? Kaya nga ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Depende na lamang sa tao kung yayakapin niya yung katotohanan. Ano po? Kung papalaya siya doon sa katotohanan na dapat niyang malaman. Ganoon. Okay, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Saan man po kayo naroroon ngayon, sa ngalan po ng Church of Praise at Pines, Brother Gilbert Abella po. At nawa kayo po ay nasa maayos at mabuti ang inyong mga kalalagayan sa mga oras na ito. Saan man po kayo naroroon ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibang panig po ng daigdig. Diyan po sa US, sa Canada, diyan po sa Hawaii, diyan po sa Singapore, diyan po sa Australia. At diyan po sa Italy, diyan po sa Milan, sa may Turin Church of Christ. Na imbag nga agsapa kada kayo aming kakapsat. Diyan po sa Turin Church of Christ, at dito po sa bandang Asia. Diyan po sa Hong Kong, mga kapatid natin diyan. Shoutout po sa inyong lahat. Ang dami po mga kapatid tayo na laging nanonood. Minsan may nagtatanong po sila yung separate na tanong, direct po na tanong sa akin nagme-message po sila diyan. God bless po. At hindi ko na po kailangang isa-isahin pa kung sino yung mga nandyan po sa Hong Kong na laging nagbumabati po sa atin. Shoutout po sa inyo. Kay Sister Tessie, good morning po. Good morning to all, and to Brother Gilbert. Good morning din po sa inyo, Sister Tessie Rivera. Ayan, shoutout po. Kila Sister Linda Kiap, good morning po sa inyo. At dyan po sa US at sa mga kapatid po natin dyan sa US. At of course sa Canada, mga kapatid natin dyan po sa NYCC. May mga kapatid tayo na dumadalo dyan na lagi nanonood sa atin dyan po sa North York Church of Christ. Sa pangunguna ng ating tagapangaral po dyan na si Pastor Roger Marcos. Dyan po sa North York. At dyan din po sa Cale, Christian Church of Christ, mga kapatiran natin diyan, ang mga De Los Santos family, kila Nana, kila Tatay Ray De Los Santos and Sister Nimpa, Tabihe family. Good morning po at magandang araw sa inyo diyan, magandang hapon. At sino pa? Marami tayong mga kasama po diyan po. Sila Sister Gloria Kistin family, diyan po sa Cale. Good morning po sa inyo. At sa mga kapatid po natin na sa ibang bansa pa, diyan po sa UAE, diyan po sa Thailand, diyan po sa Malaysia, may mga kapatid tayo diyan, diyan po sa saan pa sa sa Hong Kong, sa Taiwan, meron po pala, may sa Taiwan, yung mga OFW natin diyan. Of course, diyan po sa Japan, sa Japan, may mga kapatid tayo dyan. Sila Sister Lilibet Nagoshi at sila Sister Jeline, from Balayan, at Sister Lilibet from Cavite, mga Kubol, mga pamilya po niya, mga kamag-anakan, mga Kubol family. Good morning po sa inyo mga kapatid at sa mga iba pang mga kasama po natin na lagi kayo nariyan, na laging kasama natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so ang tanong ng kapatid, diretso na po tayo, sino daw po ba si Birhing Maria? Yan po yung ating tatalakayin sa umagang ito at naway pakishare nyo lamang po itong video po natin at may mga nagme-message po sa akin na hindi ko nakilala po ito Hindi ko na siya kilala, pero sabi ko, sinasagot naman natin. Opo, ganyan to. Lang po kayo, manood lang po kayo, everyday, ganyan po. Tapos yung Saturday, meron tayong aral at gabay. Yung aral at gabay naman po ay 6:30 ng umaga din, sa every Saturday. Salamat po. At lang po kayo, mga kapatid, mag-follow lang po kayo dito sa ating account para
kayo po ay mano-notify kung may mga tulad nito, magpa-pop up sa inyo pong sa inyong cellphone na may may kumbaga nandiyan na, mayroon tayong bagong live, no, katulad nito. Kaya nyo lang po, i-follow nyo lang po ako diyan po sa Facebook. At pag may mga ganito tayo, may mga video tayo, meron din po akong pinopost ng mga ibang mga video sa ibang mga activity, ayan, mga picture natin ng mga gawain, pinopost natin, mga kapatid. Kaya para po ma-updated po tayo sa mga nangyayari po sa natin, sa paligid, sa mga gawain natin. Okay, so malapit na po malapit na po ang panibagong taon. So God bless po. Alam kong mga busy po ang bawat isa sa mga local church niyo po. Marami pong mga gawain. At pinapaalala ko lang, bukas po, araw po ng Saturday, yung mga church officers po dito po sa Pines, dito sa Baguio, dito sa Pines ay meron po tayong church planning para po sa first half po ng 2026. Ng January hanggang June. Yan po ang ating pagpaplanuhan, base po sa kalooban ng Diyos na may mapangyari at matupad, magawa natin kung ano man po yung mga napasok sa isip natin na mga idea, mga suggestion, or mga pinagpipray natin. That this coming 2026 ay mag-materialize at patuloy na maipalaganap ang mabuting balita, mga kapatid. So yan po ay bukas, araw po ng Saturday, dito po sa kapilya, magkita-kita po tayo sa ganap po ng alas 9, alas 10, hanggang maghapon na yan, yung ating church planning na yan, So yan, dati po kasi ginagawa namin, buong umaga hanggang abot ng gagabi na yan. Dahil isang taon ng dati, pinagpaplanuhan. Ngayon, sabi ko, kalakalahati na lang muna tayo. Yan, kalahating taon. Kasi hindi lang naman po sa akin, kundi marami pong mga ministries na nagbibigay po ng mga plano, mga suggestions, o mga ideas sa mga projects and all, sa mga pangangaral. Ang dami, Kaya yan, bukas po, magkita-kita po tayo dito. Okay, good morning po. At samahan niyo po muna ako sa panalangin. Ama naming Diyos na buhay, dakil at makapangyarihan ka sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa umagang ito na binangon at ginising mo ang bawat isa po sa amin. Nataglay po namin ang buhay at lakas na gagamitin po namin sa buong maghapon. Thank you, God, na ikaw po ang Diyos po namin na hindi nagkukulang sa amin. Sa umagang ito, hiling po namin na may pahiramin mo kami ng sapat na karunungan at talino upang lubos po naming maintindihan ang mga pag-uusapan namin, Panginoon. Sa umagang ito na may kinalaman sa aming paniniwala at pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maintindihan at maunawaan ang lahat ng mga pag-uusapan namin sa umagang ito. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga, mga kapatid. Pag-aralan po natin ito, natanong ng isang kapatid, ano daw po ba at sino daw po ba ang si Birhing Maria? Dito po sa Luke chapter 1, verse 28 and 42. Sabi ng talata, Luke chapter 1 verse 28. Sabi dito, paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Uwikan niya, sumasa iyo ang Panginoon. Yung dalagang tinuturo po dito at tinutukoy, walang iba kundi si Maria. Sabi naman po sa verse 42, ito naman yung mababasa po natin. Sa verse 42 ay ganito ang sinasabi po. At ang buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. So nakita po natin, sino daw po si Maria? Siya po ay kalugod-lugod sa Diyos at bukod tanging pinagpala. Diba? Sabi nga bukod tanging pinagpala sa mga babae. At doon po sa Luke chapter 1 din, verse 34, sabi dito, paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Yan. So, nung panahon na ito, kaya yung tanong ng kapatid, sino daw po si Birhing Maria? Nung siya po ay nagdalang tao kay Jesus, siya po ay, of course, dalaga po yan. Siya nga, sabi nga, siya po ay magpapakasal na kay, kay Jose, nung araw na yon, nung panahon na yon. Pero kinausap po siya ng anghel ng ating Panginoon.
At ganoon din si Jose, kinausap din siya sa ibang pagkakataon. Na ang sabi ng anghel kay Jose na wag kang magdadalawang isip na wag mong na hindi mo pakakasalan, ha? Kailangan pakasalan mo si Maria dahil ang kanyang yung sa kanyang sinapupunan ay galing sa Panginoon, galing sa Diyos. Kaya yun, kaya siya ay pinili ng Diyos bilang isang kasangkapan sa pagsilang sa ating Panginoong Hesus na siyang ating tagapagligtas. Sino daw po si Birheng Maria? Siya po ay isang babae na kalugod-lugod sa Diyos at tanging pinagpala ng Panginoon. Higit sa ibang mga babae. Ngayon, siya ay pinili ng Diyos, of course, mga kapatid, bilang kasangkapan sa pagsilang ng ating Panginoong Hesus. At siya po ay nagdagdag ng kulay sa kasaysayan ng Kristyanismo. Siya po ang nagdagdag ng kulay sa kasaysayan ng Kristyanismo. Natatanging babae na ang karangalay di dapat ibaba, ang karangalay ay hindi dapat din naman itaas. Hindi dapat ibaba at hindi naman din dapat itaas. Na kasi, sabi nung nagtanong, kasi Brad, sa ibang mga pananampalataya at si Maria ay pinapanalanginan. At talagang, di ba, totoo naman abagi nung Maria, napupuno ka ng grasya, ang Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ka rin naman ang iyong amang nasa langit. So, di ba, yun kasama sa panalangin So, yun, kaya natatanging babae na ang karangalay di dapat ibaba or hindi dapat itaas, mga kapatid. So, yun po yung tinuturo po ng banal na kasulatan. Ngayon, may tuturing pa kaya na si Birheng Maria ay birhen pa rin hanggang ngayon? Yan din po yung tanong. May tuturing ba na si Birheng Maria ay birhen pa rin hanggang ngayon? Sabi po ng Mateo, tingnan po natin, Mateo 1:24. Ang sabi po ng talata, Mateo 1:24. At saka 25. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit, hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalan lang niyang Jesus. Yan, mga kapatid. So, may hangganan ang kanyang Ibig sabihin, yung tanong po na may tuturing pa rin bang birhen si Maria hanggang sa ngayon. So, ang sagot po dyan, may hangganan po ang pagkabirhen. Ito'y hanggang maisilang niya si Jesus. Hanggang sa maisilang niya si Jesus. Hindi matuwid na siya ay tawagin pa ring birhen hanggang ngayon. Hindi na tama, kapatid. Kasi after po ni Jesus, of course, nung pinanganak na, siyempre hindi na siya birhen. At marami ng mga kapatid sa laman, sa kapatid dito kay Maria, at na naging mga anak din ni Maria. So, ang sagot doon sa tanong ng isang kapatid, kung siya po ba ay birhen pa rin hanggang sa kasalukuyan, hanggang ngayon, na kinikilala po ng marami, ang sagot po dyan, hindi na po siya birhen. Yan po mga kapatid, hindi na po siya birhen. Simple lang, di ba? Napakasimple lang common sense lang. Hindi na po siya birhen. Bakit? Yung iba daw kasi, bakit tinatawag pa rin siya na si Virgin Mary? Hindi na po siya Birheng Maria. Siguro si Maria, pero hindi Birheng Maria. Simple lang, natural sa kanila ang magsiping sapagkat sila mag-asawa noong panahon na yon. Kasi nanganak po siya nanganak po siya. At pinanganak niya una si Maria. At nung napangasawa niya na si Jose, nagkaroon pa sila ng mga ilang mga anak pa. So therefore, ang simpleng sagot ay hindi na po siya sa panahon natin ngayon, hindi na po siya dapat tawaging birhen. So yun po yung sagot po doon. So karapatan nila iyon 'di ba? Dahil mag-asawa sila, nanganak po. Ganun po, nasipingan po ni Jose si Maria, nung pagkatapos na ipanganak na si Jesus. So therefore, hindi na dapat na tawaging birhen si Maria sa panahon natin ngayon. At doon po sa Marcos 3. Chapter 3, verse 31 hanggang 32. Ano naman po ang sinasabi naman po dito, mga kapatid. Kaya siguro yung kapatid na nagtanong is curious and at the same time, may mga na-encounter din po siyang mga
na mga kakilala niya po diyan po sa lugar po nila. Sa Marcos 3:31 hanggang 32, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. O yun. May mga kapatid na siya, sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid, pinapatawag kayo." So, ang gusto ko lang mong i-point out dito kung bakit natin to nabasa, dahil may mga kapatid na si Jesus, sa laman, at automatic po yung sagot po doon sa tanong, hindi na po si Maria, hindi na po siya virgin or birhen. O yun po yun, mga kapatid. Mga kapatid, ito po yung pinag-uusapan natin. Wala pong po ito, kung ano man na sa isip po natin. Kundi yung sagot sa tanong na makatwiran pa rin bang tawagin si Maria na birhen sa kasalukuyan sa panahon natin ngayon. Ang sagot, na simpleng sagot, hindi na po siya birhen. Pastor, ano pong verse po yung sa Lucas? Lucas chapter 1 po yun. Lucas chapter 1, 32 and 40, 28 and 42, mga kapatid. Yun po yung basahin nyo lamang po yun, chapter 1. Yan, mga kapatid. So mga kapatid, ito po yung mga kapatid ni Jesus sa laman. Dumating na kasama ng ina. Sila'y hindi mga pinsan or sojourns, mga kapatid ko, or kundi yung mga tunay na kapatid o tinatawag na adelpos. So yun po sa wikang Griego, sojourns o sojenes o sohenes na pinsan. Hindi po, kundi ito po yung mga tunay na mga kapatid. Kumbaga, ang sa wikang English is adelpos, mga kapatid, sa wikang Grego, na kasi yung New Testament sinalin po sa Greek word, from Greek word to dito sa English hanggang sa Tagalog, na ang ibig sabihin sa wikang Greek ng pinsan is sohenes o sojenes. Ang ginamit po na Greek doon sa original na translation ng Greek word ay sa kapatid ay yung tinatawag na adelpos. So kapatid. So kapatid po ito ni Jesus, hindi pinsan. So yun, mga kapatid, para klaro lang. So ang sagot, ang punto ay itong si Maria, siya po ay hindi na po birhen nung maipanganak niya si Jesus Christ. Si Jesus, So dahil nagkaroon pa siya ng ibang mga kapatid sa laman dito kay Maria. Sa Marcos 6, Marcos 6, 1 hanggang 3. Umalis doon si Jesus at nagtungo sa sariling bayan kasama ng kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong pinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria? At kapatid nina Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba? Siya'y ayaw nilang kilanlin. So ang patunay lang na itong si Jesus ay meron po siyang kapatid sa laman. Kapatid niya dito kay Maria. Sino po yan? Sina Santiago, si Jose, si Judas at Simon, at meron po siyang mga iba pang mga kapatid na babae. So kaya kung bakit po ito, dahil para lang po mabigyan po ng tanong o ng sagot yung tanong ng kapatid. Based from what the Bible says, that Jesus Christ, siya po ay that Mary is no longer na tawagin po na Virgin Mary. Hindi na po dapat siya tawagin na Virgin Mary sa panahon na natin ngayon. Siya po ay isang babae. Siya isang babae. Siya si Maria na kinasangkapan ng Diyos. Hindi dapat ibaba at hindi rin dapat itaas. Dahil nagkaroon po ng kulay ang Kristyanismo dahil po kay Maria, dahil yung kanyang sinapupunan ginamit ng Diyos.
na doon sa kanyang sinapupunan, ito po na nabuo at ito po nga at pinanganak. Kaya nga ang sabi po na tatawagin siyang Emmanuel. Gaya kay Jesus Christ, di ba? Tatawagin si Jesus Christ na Emmanuel. Papangalanan mong Emmanuel sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Ibig sabihin, God is with us, sumasa atin ang Panginoon. Sumasa atin ang Diyos. So, yun po, dito ipinakilalan ang mga pangalan ng mga kapatid ni Jesus sa laman. Ito na nga si Santiago, si Judas, at si Jose, at si Simon. At may mga iba pang mga kapatid na babae. Ngayon, totoo bang si Maria ay Immaculada or yung tinatawag na walang kasalanan? Or hindi nagkasala? Walang pagkakasala? Yan kasi ang ibig sabihin ng Immaculada, di ba? Nung last December 8 ata, Immaculate Conception, sabi nga nila. Yun, Immaculada po ba si Birhen Maria, sabi nga ng ilan. Tesong si Maria. Sabihin natin, tingnan natin sa Biblia. Sabi po ng Lucas, chapter 1, verse 46 hanggang verse 48. Kaya ito mga kapatid, i-share nyo lamang po itong ating pinag-uusapan sa mga kaibigan, kakilala nyo po. Tingnan natin. Buksan lang natin yung isip po natin, tungkol po sa mga pinag-uusapan natin at buksan din natin ang mga Biblia natin para nang sa ganun mabasa po natin kung ano ba talagang sinasabi ng Biblia. Since tayo naman ay naniniwala sa Biblia, kayo naniniwala sa Biblia, you should always open your yung Bible para yung Biblia ang magsasalita. Mga kapatid, yung Bible ang magsasalita, hindi lang po doon sa pasensya na kayo wag lang po kayo basta maniniwala sa sinasabi ng pare. Mga kapatid, kailangan lang po natin sabihin po 'yan para nang sa ganoon ang Biblia po, wag po basta-basta tayo. Kahit sa akin po, basta wag lang kayo basta maniniwala sa akin, ginagamit lang po natin itong platform na ito para maipangaral ang mabuting balita. Ito, susuriin nyo pa rin, magbabasa pa rin po kayo. Ngayon, kung nakita nyo, pwede kayong magsabi na, totoo yung sinasabi ni brother. Tinototoo yung sinasabi ni Brother Gilbert na nasa Bible nga. Yun po, yung kasi binabasa natin, ine-exegete lang natin, inilalabas po natin kung anong mensahe ng Biblia patungo sa mga tenga natin na siyang nakakarinig para maintindihan natin. Ngayon, tayo naman, kung may mga Biblia po kayo, mga kababayan, mga kapatid, basahin nyo, tingnan nyo po, i-check nyo po. Yan, yun po yung mahalaga doon, i-check natin. So yun, ngayon, sabi dito po sa Lucas 1:46 hanggang 48. Sabi ng Biblia ay ganito. 46 hanggang 48. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Tingnan nyo ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Ito yung tanong din ng isang kapatid na si Maria ba ay maituturing na Immaculada. Nang ibig sabihin ng Immaculate or Immaculada, yung hindi nagkasala or walang pagkakasala. Ngayon, dito po sa verse 46 ng Luke chapter 1, sabi niya, sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. You see, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Siya na, may sabi dito, ni si Maria. Sabi niya na nagpupuri ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. So, ibig sabihin, kagaya din natin si Maria, na tao po na makasalanan. Kasi nangangailangan ng tagapagligtas Ang hindi nangangailangan ng tagapagligtas, yung perpekto. Ang Diyos ang perpekto at hindi siya nangangailangan ng tagapagligtas kasi siya po mismo ang tagapagligtas. Ganon lang kasimple mga kapatid. Sabi po ng verse 48, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. So yun mga kapatid. Kaya nangangailangan si Maria ng isang tagapagligtas. Nangangahulugan na siya'y tao rin katulad natin na nagkasala, na makasalanan. Ayun po. Yung sinasabi po kasi ng iba na si Birheng Maria ay Immaculada or hindi nagkasala. Hindi. Maling-mali yun. Kasi sinasabi ng Biblia. Si Maria
inaamin niya na nga, kailangan niya at kiniklaim niya na talagang she actually needs God and na tagapagligtas as a Savior. Kailangan niya ang Diyos eh. Sabi niya, ikaw ang aking, at ang nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. O siya na nga, sinasabi niya na eh. Bakit yung iba po na nagtuturo po, tulad niya, halimbawa, yung mga kaparian, sinasabi nila, di ba, kayo ang gumawa nito eh, na yung paniwala ng mga tinatawag na Immaculada eh. Di ba? Na ibig sabihin ng Immaculada, walang pagkakasala. O hindi nagkasala si Maria. So maling turo na yon, di ba? Pag sinabi niyo na hindi nagkasala si Maria, maling turo na po yon. Maling aral na po yon na tinuturo niyo sa mga kaano niyo po, kasamahan niyo. Mali na. Dahil sinasabi ng Biblia, na si Maria mismo ang nagsasabi po na at sumasamba, nagpupuri sa Diyos na siyang tagapagligtas. So yun, nangangailangan si Maria ng tagapagligtas. Kaya nga, ang nangangahulugan na siya ay tao rin na katulad natin na nagkamali, nagkasala. So, ngayon, tama ba na tawagin si Maria na Immaculada? Hindi po, hindi tama. Hindi po, mali po yun. Tama ba na tawagin si Maria na hindi nagkasala? Mali po, na hindi po dapat siya tawagin na babaeng hindi nagkasala. Kagaya din natin siya, kagaya din siya ng ibang babae na nagkamali at nagkasala. Ngayon, bukod siyang pinagpala sa ibang babae. Pero that's not necessarily na pag pinagpala ka, ibig sabihin, ikaw ay hindi nagkasala. Yun ang punto. Kasi sinasabi na ng Biblia eh. Siya na mismo nagsasalita eh. Sumasamba siya sa Panginoon eh. Sabi dito, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Yun. Diyan po sa Lucas 1, basahin niyo po yan. Yan. Tsaka sabi pa, sabi dito, sapagkat nilingat niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Siguro mapalad pero hindi dahil yun naman talaga eh. Dahil sabi nga ng talata ikaw ay pinagpala sa ibang mga babae, bukod kang pinagpala. Totoo yun. Totoo naman eh. Pero hindi ibig sabihin, porkit pinagpala ka, ibig sabihin ay hindi ka nagkasala. So tayo po, mga pinagpapala tayo ng Panginoon. Ibig bang sabihin, mga perpekto tayo? Hindi po. Ibang usapan po yun. Kaya yun, kaya tama bang tawagin po na si Maria po na birhen? Sa panahon natin ngayon, hindi na po. Mali na po. Pag sinabi mo pang si Birhing Maria, hindi na po siya birhen. Tama pa rin po ba na tawagin si Maria na tawagin po siya na Immaculada? Mali po. Hindi po siya Immaculada. Tama o yung tinatawag na walang pagkakasala. Si Maria, kagaya din natin na tao na nagkasala, na nagkamali, at nangangailangan ng lingap, nangangailangan ng tagapagligtas. Mga kapatid. Sabi po ng Roma 3:23, ipinahayag na ang lahat ng tao ay makasalanan. Walang itinangi, lahat ay nagkasala. Ngayon, mga kapatid. Ngayon, ito pa yung tanong. Totoo daw po ba na si Blessed Maria ay siyang tagapamagitan o tinatawag na mediatrix, mediatrix, yung mediator sa wikang simpleng Tagalog, mediator o tagapamagitan ng Panginoong Hesukristo at ng mga tao. Kasi 'di ba, pag nananalangin Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ka rin ng mga, 'di ba, ganun. So, nagnanalangin sa kay Maria. Yan po ba tinuturo po ng Biblia na si Maria ay siya po ay tagapamagitan o yung tinatawag na mediatrix o yung mediator or sa tao at sa Diyos? Ang sagot diyan, hindi. Si Jesus Christ lamang po ang mediator. Si Jesus Christ lang po ang tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Siya lamang po. Sinasabi ng sinasabi po ng Hebreo. Sinasabi po ng gospel. Sa Hebreo, maliwanag yan Kaya yan, mga kapatid. Ayan pa, yun pong pagtawag ng Mama Mary. Okay? Mama Mary. May mga ganun, O si Mama Mary. Oy, manalangin tayo kay Mama Mary.
Di ba? Hindi mo naman siya mama eh. Di ba? Patawagin mo Mama Mary. Oh, yan mga kapatid ko. So, tandaan po natin, si Jesus Christ lamang po. Yan, thank you po, Sister Edenil. Jesus is the only mediator between God and man. No, siya lamang po ang mediator. Wala na pong iba, hindi po si Maria. Sabi po ng Galatia 1, tingnan po, mayroon pong mga babala po dito eh. Galatia 1:6-8. Sabi dito, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinilikdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Mga kapatid. Sabi pa sa 7, ang totoo'y walang ibang mabuting balita, lamang may mga naglilinlang o nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Marami pong nagsilabasa na ganyan eh. Diba? Totoo eh, kasi wala pa tayo sa mundong ito. Ito sa Biblia, dito pa lang sa Bible nung panahon pa nila Apostol Pablo, meron na nagbabago ng turo at aral po ng salita ng Panginoon ang mabuting balita. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balita, mabuting balitang ipinangaral namin ay pakasumpain siya. Sabi ni Pablo, kami man or ang iba na mangaral na higit, sabi pa dito, na higit sa mabuting balita na aking pinapangaral ngayon, sabi niya, pakasumpain siya. Ito, bakit lumalabas po na sa mga Katoliko, yan, didiretsahin ko na po mga kapatid, mga kababayan, bakit po lumalabas sa inyong mga paniwala, sa mga turo, na si Blessed Maria ay isang mediatrix or tagapamagitan. Bakit? Hindi nyo naman po pwedeng, hindi naman po ninyo pwedeng pasubalian dahil yan po ay lumalabas talaga sa mga turo ng Katoliko po, di ba? So yun. Kaya dito dapat maintindihan natin, ipanalangin natin sa Diyos na buksan ng Diyos sa mga isip at puso natin. Dapat ganoon eh. Siyempre, yung mga pare, magtuturo sa atin, nagtuturo sa inyo. Kung ano lang po yung sinabi ng pare, naniniwala na kagad kayo. Pero, hindi nyo sinesearch, hindi nyo tinitingnan ng Biblia. Magbasa kayo ng Biblia. Wag lang tayo aasa sa mga sinasabi ng mga pare. Magbasa po tayo. So yun, mga kapatid, magbasa tayo ng Bible. Kaya, di ba, sabi nga ng banal na kasulatan doon sa aklat ng mga gawa yung mga tinuturo ni Apostol Pablo ay chinecheck nila kung talagang totoo ba at tama yung sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya ganoon din sa atin. Magsusuri po tayo kung totoo ba o ano ba yung sinasabi, tinuturo sa atin, kung totoo ba ito or hindi, di ba? Maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan Kaya sabi dito po sa Gawa, chapter 17, doon po sa mga taga-Berea, sabi dito, chapter 17 verse 11, mas mabuting kausapin ang mga Hudyo roon kaysa mga taga-Tesalonica. Willing-willing sila sa pakikinig sa pangangaral ni Pablo at sinasaliksik araw-araw ang mga kasulatan upang tignan kung totoo nga ang sinasabi niya. Ayan sinasabi ng Bible di ba? So ngayon, ganun din sa atin. We encourage everyone, kung kayo po na nakikinig ngayon, nanonood ngayon, kung itong sinasabi natin, tingnan nyo sa Biblia. Kung sinasabi ninyo na kayo po'y naniniwala sa Biblia, basahin ninyo ang Biblia. Ngayon, kung halimbawa sa inyong pananampalataya na nakagisnan, sa inyo, nagtuturo ang mga kaparian, yung mga pare. Tingnan nyo kung totoo ba yung sinasabi niya. Tulad dito. Di ba, ito bang paniwala na si Maria ay tagapamagitan sa tao at sa Diyos? Kayo na bang paniwala po ito? Hindi ba paniwala po ito ng Katoliko? Paniwala po ito ng Katoliko, mga kapatid. Hindi natin to paniwala. At hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. Na si Maria daw ay mediatrix or tagapamagitan ng Diyos at sa tao. Ng Panginoong Jesus at ng mga tao. Mga kapatid, may yun. Ang sagot, hindi. Kaya maliwanag na marami na nalinlang, nadaya na, naligaw na.
So yun, doon po sa Galatia 1, di ba? Ito'y pagdaragdag sa mga aral at turo ng Diyos. O pahayag, chapter 22, i-search nyo. Sige nga, lang po, Sister Mabel, yung Revelation chapter 22, verse 18 hanggang verse 19. Paki-post nyo po dyan sa comment section. Thank you po. Paki-copy paste nyo lamang po dyan sa nyo, tapos i-post nyo po dyan. Kung ano sinasabi po niyan, di ba? Ang magdagdag at magbawas eh. Ito po at pang mga kapatid, yung pagdaragdag sa mga aral at turo ng Diyos, isang karimari-marim eh. Na gawin ang magturo ng bagay na hindi naman niya itinuro. Mahirap yun. Itinuro ba ng Biblia? Itinuro ba ng mga alagad? Itinuro ba ni Jesus na si Maria po ay isang mediatrix or tagapamagitan sa tao at sa Diyos? Tinuro din ba ng mga alagad? Hindi. Manapay, ang sabi nga ni Apostol Pablo, nalinlang kayo. Sabi po doon sa Galatia 1, 1:6 hanggang 8, nalinlang kayo na bago napunta kayo sa ibang turo at aral. So yun, mga kapatid. Kaya kung tagapamagitan ang kahulugan ng mediatrix, lahat ng mga ng soul winning Christians ay mga mediatrix din. O magiging rin tayo, magiging tagapamagitan tayo sa tao at sa Diyos. Magiging mediatrix din tayo. Kung ang unang sabi nga yung tinatawag na tagapamagitan or yung tinatawag na mediatrix lahat ng soul winning Christians ay mga mediatrix din. 'Di ba? Ganun lang po 'yun. Kaya kasama nating namamagitan si Blessed Mary para sa ikaliligtas ng mga makasalanan. So balit hindi nga ganun mga kapatid ko Hindi po ganun. Ang si Maria ay isang tao din na makasalanan na kagaya natin na nangangailangan din ng tagapamagitan. At walang iba kundi si Jesus. Ngayon nga lang, nanggaling po sa kanyang sinapupunan. Pero sa totoo, ang turo ng Biblia ay si Jesus ang siyang tagapamagitan. Ayan, thank you po, Sister Mabel. Yan sabi nyo, akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sino mang makinig o makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito, sa sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay idaragdag ng Diyos sa kanyang sa mga salot. Sabi po diyan sabi po diyan ng talata At sabi pa dito ng mga salot na nakasulat dito. Yan po sabi sa verse 18. So, kaya ito pong si Blessed Mary po ay hindi po siya mediatrix o tagapamagitan. Bukod pa riyan, ang mediatrix ay co-redemptrix. Pag sinabi natin co-redemptrix ay mga doktrinang naglalagay kay Maria na sa matayog na posisyon dahilan upang pag-ukulan siya ng mga dasal. Kaya kita nyo po sa dasal, kasama siya. Abagi nung Maria, napupuno ka ng grasya. Di ba? So, mga kapatid, na madalas na mas marami at mas mahaba kaysa dalangin inuukol natin sa ating Panginoong Hesus. Isipin mo, mas marami po yung nabanggit yung pangalan ni Maria sa panalangin kaysa kay Jesus Christ. Yan po ay isang paglihis sa turo at aral ng Biblia na sinasabi po ng banal na kasulatan. Kaya sa mga kababayan natin, sa mga kakilala po natin, sa inyo po, sa mga kamag-anak nyo po, magsuri po tayo. Kasi sinasabi naman ng Biblia, kaya kita nyo po, yung mga Kristiyano po nung unang panahon nandoon po doon po sa aklat ng mga gawa. Doon pa lang sa aklat ng mga gawa, dito po sa Jerusalem, sa lugar kung saan nandoon po dito sa Berea, dito sa Thessalonica, ang mga tao dito ay talagang mapagsuri sila Kasi nangangaral po si Apostol Pablo. Siyempre, may mga naririnig silang mga bago to Kaya ito pong mga ito pong mga taga-Berea, sabi niya mas mabuting kausapin ang mga Hudyo roon kaysa sa mga taga-Thessalonica. Ito pong mga Hudyo, meron na po silang mga knowledge about Jewish religion, Jewish belief. Meron silang knowledge. Ngayon, nung napakinggan nila ito si Apostol Pablo na nangangaral, may kakaiba sa kanila. Kaya ang mga tinitingnan nila ito. Nagsasaliksik sila. Sabi dito, mas mabuting kausapin ng mga Hudyo roon kaysa sa mga tiga Thessalonica. Willing-willing sila sa pakikinig sa pangangaral ni Pablo. At sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan. Anong kasulatan ang tinutukoy po dito?
Kasi ito pong mga Hudyo, ang kasulatan sinutukoy, ayun, sa lumang tipan, diyan po sila, yan po ang nakages na nila upang tignan kung totoo nga ang mga sinasabi niya. Pag nangangaral kasi si Pablo, hindi niya inaalis po yung mga nakasaad sa kasulatan. Kasi si Apostol Pablo, he used to be a member of Jewish religion. Kasama po siya dyan kasi Hudyo po siya ang mga magulang niya, siyempre, mga Hudyo rin Ngayon, ang punto lang, yung salita po na nagsasaliksik ang mga nakikinig kay Apostol Pablo. And same thing with us today, my brothers and sisters and my kababayan. Kung ano po yung mga tinuturo natin, tingnan nyo po sa Biblia nyo po. Kung naniniwala kayo sa Biblia, tingnan nyo po, basahin nyo po. At tungkol po sa subject matter natin pinag-uusapan. Subject na ito sa seminaryo ang aga talaga ng klase dito. Brad. Ganun talaga. Kasama yun Kasama yun Di ba? Kaya yun po, mga kapatid. Kaya, doon po sa Mateo 11:30, 11:28, sa talatang ito ay may paanyaya si Jesus. Samantalang si Maria ay wala. Si Jesus may paanyaya. 'Di ba? Come to me and I will give you rest. 'Di ba? Sabi po doon Doon po sa Mateo 11:28. Ngayon, si Maria, meron po ba siyang paanyaya? Wala siyang paanyaya. At kanino tayo lalapit? Kay Jesus, tayo lumapit dahil siya ang nag-aanyaya, hindi si Maria. Di ba ganun Si Maria po ba ang nag-aanyaya? Si Maria po ba ang tumatawag ng invitation? Si Maria po ba ang magiging, magbibigay ng kapahingahan natin? Hindi po Sa atin, hindi po Si Jesus, sabi niya, come to me and I will give you rest. Si Jesus ang nag-aanyaya, hindi po si Maria. Kaya, doon po sa 1 Timothy, chapter 2, tandaan po natin, yan, ang pinag-uusapan natin, yung tanong po ng kapatid na tungkol po na si Maria po ba ay tagapamagitan? Yan mga kapatid. Kasi malimit na narinig po yan sa mga panalangin o sa mga dasal, sabi nga nila. Sa unang Timoteo 2, yan, i-check nyo mga kapatid, i-check nyo, hindi basta lang po na basta lang kayo, mag-check nyo sa Biblia. Sa dito po sa unang Timoteo 2:5, sabi dito, sabi dito, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Si Jesus. Sabi dito, si Jesucristo ang tanging tagapamagitan ng tao at Diyos. At sa Diyos at hindi si Maria. Liban dito ay wala nang binanggit ang Biblia. Sino daw po ang tagapamagitan? Si Maria po ba? Hindi. Siya po ba ang mediatrix? Hindi po. Siya po ba yung tinatawag na co-redemptrix o yung kasama po sa tumubos sa atin? Hindi po. Ang nagtumubos sa atin, none other than but Jesus Christ alone. Wala nang iba. Si Maria, babae po siya, na ginamit lang ng Diyos. Especially yung kanyang sinapupunan. At doon sa sinapupunan niya, doon, iluluwal at lalabas po ang talagang totoong mamamagitan sa atin. Ang Diyos na nagkatawang tao. Upang ang anak ng tao ay maging anak ng Diyos. So, yun po yun mga kapatid ko. Kaya dapat po, tayo po ay magsuri. Kaya si Jesus, siya po talaga ang tagapamagitan at hindi po si Maria. Basahin natin ang Mateo 28. Mateo 28, 18. Ano ang sabi po ng Biblia? Yan, ito po, maganda rin po itong talatang ito, mga kapatid. Sa Mateo 28, ang talata niya po ay 18. Ang wika sa atin, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kanina daw po ibinigay ang kapangyarihan sa langit at sa lupa? Kay Jesus. Dahil sa po'y nasa katawang kalalagayan. Sa talatang ito, ipinapahayag na hawak ni Kristo ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Yan po yun. Nangangahulugang hindi na kailangan ni Jesus ang iba pang mga katulong sa pagliligtas. O yung sinasabi na co-redemptrix. Hindi na po kailangan yun. Na kailangan ng iba pang katulong sa pagliligtas, sa tao, sapagkat nasa kanya na nga ang lahat ng kapangyarihan.
Nasa Kanya na po ang lahat ng kapangyarihan, mga kapatid. Ano po, at anong naiwan kay Blessed Mary or kay Maria? Meron pa kaya? Wala po. Wala na pong naiwan. Ang naiwan lang yung kinikilala natin na siya po ay naging ina ni Jesus sa laman at ginamit ng Diyos yung kanyang sinapupunan. Yun lang po. Hindi natin siya pwedeng ibaba, hindi na natin siya pwedeng itaas. Si Blessed Maria ay hindi po siya imakulada. Siya po'y nagkasala, kagaya po makasalanan na kagaya natin na nangangailangan ng tagapagligtas. Ganun yun. At hindi po siya co-redemptrix or hindi po siya mediatrix or hindi po siya tagapamagitan. Si Jesus lang ang tagapamagitan. Wala siyang kapangyarihan upang siya'y maging mediatrix. Walang kapangyarihan. Wala tayong mababasa sa Biblia, doon sa mga kababayan natin mga Katoliko, wala po tayong mababasa sa Biblia na si Maria po ay nagsabi po na nasa kanya lahat ang kapangyarihan. Wala. Si Jesus ang may sabi. Siya ang may sabi ng lahat ng kapangyarihan. At sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So yun, mga kapatid. Yun po ang maliwanag. Si Jesus po, siya po ang nagsabi, siya po yung nag-imda, siya po yung nag-anyaya sa atin that Jesus Christ will give us rest. Sabi niya, come and I will make you rest. So pagpapahingahin ko kayo. Meron po bang sinabi si Maria na ganon? At meron din po bang sinabi si Maria na ako nasa akin na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa? Wala po. Si Jesus Christ ang may sabi po noon. Kaya wag tayo magpapadaya, wag po tayo magpapaninlang. Kaya nga, ang tanong pa, dapat po bang dumalangin o sumamba at magpuri at maglingkod kay Maria tulad ng ginagawa ng maraming Pilipino ngayon? Or maraming tao? Ang sagot, hindi. Kaya kagalakan po nating gawin kay Maria ang mga gayitong bagay, kung inuutos ng Diyos. Kung inuutos ng Diyos. Kung inuutos ng Diyos, sinabi ba ng Diyos na etong kay Maria po ba bumaba yung tilabaga espiritu, yung kalapate? Hindi po, kay Jesus Christ. Sino ang nagsalita na ito yung sinisinta kong anak? Di ba yung ama tungkol dito kay Jesus? Tanggapin niyo siya, sundin ninyo siya. Wala na po doon sa eksena. Si Maria wala na doon sa eksena. Nung panahon na yan, doon sa ilog ng Jordan, nung mabautismuhan po ni John the Baptist, na second cousin ni Jesus Christ, wala na po sa eksena. Kaya nga, di ba, sinansala nga din ni Jesus nung panahon po, nung ginawa niya yung first miracle ni Jesus Christ, di ba, sinansala niya po itong si Maria sinansala niya po yan, doon po sa aklat po ng Juan, at tingnan niyo po yun, chapter 2, chapter 3, check niyo po yun. Di ba, sinabi niya nga babae, yung ang sabi niya sinansala niya Kaya nga, si Maria na rin ang nagsabi, sundin ninyo kung anong iuutos niya. 'Di ba sinabi niya doon sa mga alagad, sa mga kapatid pa ni Jesus, sundin ninyo kung anong iuutos niya, sundin niyo, gawin ninyo. So 'yun, mga kapatid. So pagkatapos po noon, wala na sa eksena. Nung panahon na lang po na si Jesus Christ ay may pasan-pasan na krus, nung si Jesus Christ ay nandoon na sa krus ng Kalbaryo, si Jesus Christ nung siya po'y namatay, nandun, yung ama niya, yung nanay niya, si Maria, nandun. Pero hindi po siya ang pinaka-main, main character. Si Jesus Christ ang pinaka-main character, ang binibigyan ng diin ng Biblia, because Jesus Christ is the only way, and He is only the truth, and He is only the life. Sabi niya, siya po may sabi, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, except. Wala nang iba. Bakit po yung iba pong mga pananampalataya sa mga Katoliko po, bakit po ganun? Nadadaya po kayo. Tayo, siguro, ako po, galing din po ako sa ganyang pananampalataya. Praise be to God, dahil nung binuksan sa akin ang Biblia, naintindihan ko po. Nung nabasa ko ang Biblia, naintindihan ko. Nung mag-aral po ako sa Bible School, sa seminaryo, mas lalo kong naintindihan. Mas lalo pang napalalim yung aking kaalaman tungkol po sa ganitong mga turo at aral. Ngayon, it so happen, ito naman po yung tanong po sa atin ng isang kapatid, ito naman yung sinasagot natin, base po sa sinasabi ng Biblia. Kaya nga, we encourage everybody to open
Just please to open your Bible and read it. Ano po, search it. Pag-aralan nyo po. Para hindi po tayo madadaya. Kaya nga yung babala ni Apostol Pablo ano bang nangyari sa inyo? Nagayuma kayo ng ibang mga turo at aral. Ng ibang mga nagpapakilala na ito yung mabuting balita. Hindi po mabuting balita yun Yung tinuturo ng marami, tinuturo ng ilan, hindi po Hindi po mabuting balita yun. Masamang balita po yun. Marami po silang nalinin lang. So yun, mga kapatid, kaya sabi nga doon sa di ba, sa Juan 2:5. Sige nga, Sister Mabel, paki-post nyo nga po diyan. Doon yung 1:2:5. Ano pong sinabi po diyan ni Maria? Siya nagsasabi. Sa Juan 2:5. Kaya yung tanong po na dapat po bang sumamba, dumalangit, magpuri tayo kay Maria? Ang sagot, hindi. Ngayon, kagalakan natin na gawin kay Maria ang mga ganitong bagay kung inuutos ng Diyos. Hindi niya inuutos Kaso hindi, sinabi ni Jesus, ang Panginoong Diyos lamang ang dapat sambahin. Dito po sa 4:9 hanggang 10 po ng Mateo. Walang dapat pag-ukulan ng papuri or pagsamba at paglilingkod kay Maria, liban sa Diyos, liban sa ating Panginoong Jesus. Kaya kapag ito ang ating ginawa, mga kapatid, kay Maria, inaangat natin siya sa kalagayang hindi para sa kanya. Inaangat natin siya sa kalagayang na hindi dapat para sa kanya. Yung ibang mga tao po kasi, yun po yung pagkakilala kay Maria. 'Di ba? Yun po yung pagkakilala kay Maria. Kaya kita niyo pag mga may mga procession, may mga padasal, ayan mga kapatid. Ayon sa kalooban ng Diyos, si Maria ay instrumento lamang. Si Maria po ay instrumento lamang sa pagsilang sa mahal na Panginoon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ayan, thank you, Sister Mabel. Ang sabi diyan sa verse 5, chapter 2 yan, nandyan. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Di ba? Kanino naka-address? Yung gawin ninyo ang sabihin niya. Pag sinabi niya, yung sinasabi dito ni Maria, na niya, patungkol po ito kay Jesus. Sinasabi dito ni Maria, sundin ninyo si Jesus. Siya. Yun ang ibig sabihin niyan Yun po mga kapatid. Kaya magsusuri tayo. Huwag tayong padadaya. Huwag tayo palilin lang. So yun sa matalatang Mateo 4:9 hanggang 10, makikita natin na ang dyablo ay may hangganan sa pagsamba. Tingnan po natin Check lang po natin. Balikan ko lang po. Mateo 4. Mateo 4 10 o 9 hanggang 10. Sabi ng talata ay ganito. 9 hanggang 10. Okay? At sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas sapagkat nasusulat ang Diyos at Panginoon ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Yun. 'Di ba doon sa nung matapos na si Jesus Christ ay magkaroon ng mag-ayuno. 'Di ba sa chapter 4, doon din po nag-come up yung salitaan na man shall not live by bread alone but the word comes from the mouth of God. Yan, sabi niya, yan po ba yung sa water into wine? Opo, yan po yun. Yan po yung first miracle po ni Jesus Christ. Yung tubig na ginawa niyang alak. Yung alak na naman, may issue na naman yan May issue na naman yan. Pero ibang subject na naman yan. Yun lang po, yung punto lang po na gusto kong pick upin po doon, yung sinabi ni Maria, na gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Yun, nagpatunay po na si Maria mismo, na kinikilala niya na itong si Jesus, siya po ang tagapagligtas. Siya po. Kaso, naging po sa ibang mga pananampalataya na binigyan nila ng mas higit na mahalaga si Maria kay Jesus. Sa anong paraan? Sa panahon po ng panalangin, mas marami pang nabanggit ang pangalan ni Maria kaysa kay Jesus. Thank you po, mga kapatid. Ganyan talaga ang 51 years old na prop na ang datingan pagdating sa expository study.
Hindi pa ako 51. Brother Norman, ikaw ang 51. Okay, so yun po mga kapatid. Kaya, ang sagot lamang po, marami pa tayong pag-uusapan pero kulang na po yung oras natin. Hindi po dapat dalanginan, hindi po dapat sambahin, hindi po dapat papurihan. Pwede po bang respetuhin? Respetuhin, yes, opo. Hindi natin dapat sa ibaba at hindi naman natin siya dapat itaas. So, ang dapat na itaas natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sapagkat si Jesus, siya lamang po ang mediator, siya po yung tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Siya po yung tagapamagitan. Ngayon, yung ating mga panalangin dapat naka-address lagi sa ating Panginoon. Hindi po kay Maria. Dahil si Jesus, siya po ang daan, siya po ang katotohanan at siya po ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Siya ang may sabi. Si Jesus Christ ang nagsasalita na. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kung doon sa mga kaparian, mga kaparian, kung tinuturo nyo po na si Maria, bakit si Maria ang itinuturo ninyo na dapat ay pwede nating respetuhin, pero wag natin siyang itataas na mas higit pa kay Jesus. Wag din naman natin siya ibababa dahil siya din po ang nagbigay po ng kulay sa Kristyanismo. Andun po ang pagrespeto. Pero hindi dapat po nasabihin na si Maria po ay imakulada or si Maria po ay hindi nagkasala. Kagaya din natin siya nangangailangan ng tagapagligtas. At siya rin po, take note at siya rin po ang may sabi niyan. At siya rin po sa bibig ni Maria na lumalabas na ang aking tagapagligtas. Doon po sa Lucas chapter 1, verse 46 hanggang verse 48. Basahin niyo po 'yun. Ngayon, totoo bang si Maria po ay mediatrix o tagapamagitan? Hindi po totoo 'yon. Ang tagapamagitan ay si Jesus. Si Jesus ay hindi nagkasala. Si Jesus lang ang walang kasalanan. Tingnan po natin, basahin po natin. Ikalawang Korinto 5:21. Baka doon sa iba may nagtatanong ng ganito. 5:21. Sabi ng Biblia, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan niya. Sino daw po ang walang kasalanan? Si Jesus. Ngayon, ibinilang lang siya na makasalanan para lang sa atin. Pero sa totoo, wala po siya. Wala siyang kasalanan. Kumbaga, siya po dapat ang sabihin na imakulada. Di ba? Imakulado, mga kapatid. Pero si Maria ay kung sasabihin na imakulada o walang kasalanan o hindi nagkasala, maling turo po yun. Maling turo. Kagaya din po natin si Maria na babae, na tao na nagkamalit, nagkasala. Yan. Ayan, sabi ito, ipanalangin mo kami, Inang Maria, San Antonio de Padua. Kaya nga, Pastor, may mga aral pag nakakarinig kami ng panalangin. May mga ganyan, Bakit kailangan? Hindi natin dapat panalanginan sila. Hindi dapat tayo mananalangin kay Maria or kung sino mang mga San Pedro na yan na kung ano-ano, mga kapatid ko. Yan, kay San Antonio de Padua pa. Hindi po kailangan. Wag mo sabihin po na ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo kami. Marunong kang manalangin. Ikaw ang manalangin. Bakit kailangan mo pang mga kapatid, nagpe-pray ka na nga tapos sasabihin mo ipanalangin mo pa kami. Ipanalangin mo kami, Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Diyos ay ang Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala. Nasaan na si Jesus? Wala na sa eksena si Jesus. Yun po, doon tayo nadadaya. Yan po ay turo na ng kalaban yan, turo ng kaawayan, turo na ng ni Satanas ang turo ng Biblia, yun po yun. Yeah. Yun po nawa ay maintindihan natin. Yung turo ng Biblia, yun po ang ating sundin. So yun po kasi baka po baka nalilinlang na nga yung iba sa atin. Tayo po naman po na naliwanagan naway manatili po tayo sa kaliwanagan. Kaya kung si Maria ay nakarinig ng dalangin ng milyong-milyong tao sa buong mundo, araw-araw kung siya ay
makasasagot sa mga panalangin ito, eh baka sawayin niya rin po ang mga ibang mga tao. Ano, nangangahulugan na may inaangking katangian or tinatawag na attributes tulad ng tinatawag na omnipotence, omniscience, or kaya omnipresence. Hindi po si Jesus Christ lang po, mga kapatid ko, ang ganon. Siya lamang po yung omnipotence, omniscience, and omnipresence. So, yung Diyos po, mga kapatid ko. O hindi ba't ito'y may katangian lamang na sa makapangyarihang Diyos? Siya lamang po eh. So, yan po. Sa ulo ko po yan, Brother Gilbert, sabi ni Sister Mabel. Oho. Nung araw kasi, yan, sa amin, ganyan eh. May mga ganyan, may mga procession, may mga masipag din po ako nung kabataan ko, umatin ako sa mga ganyan eh. Yung may mga alam mo, namatayan o yung mga 40 dias, o 40 dias o una 9 dias, tas 40 dias, tas babang luksa. So masama ako diyan. Mga syempre bata ka pa, lagi yung tas may mga alam niyo yung dati, yung rebulto ni Maria. Meron pong house to house yan eh. Linggo-linggo yan sa amin nung araw. Ewan ko lang kung meron pa yan. Minsan napunta sa amin yan eh. Yung ni Maria. Yung ni Maria mismo, rebulto. Laki siguro. Laki po yan eh. Yan po ay iniikot-ikot sa amin. Iniikot-ikot yan. Tapos pag inikot na sa amin, siyempre kailangan mong magpakain kung ilang tao na nandun, kung 10 or 20. Nanay ko magluluto ng kung ano-anong mga lulutuin. Mananalangin na yan. May mga sagutan yan eh. Sagutang dasal yan eh. Di ba? Sagutang dasal yan eh. Dati kabisado kayo na yun. Siyempre, nawala na. Yan po, Santa Cruzan. Yun, laging present sa procession. Ganun. Ganun yun. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ka rin naman. So yun, tapos sasagot ng mga isa, Ginoong Maria, tapos meron leader yan sa unahan eh. Tapos nakabelo yung leader na babae. Nalimutan ko yung pangalan na sa amin. Nakabelo pa yan. Tapos meron pong merong beads po na ganun. Andun kami sa likod. Bata pa ako eh. So yun, mga kapatid ko. Yun, kaya andun po si Maria sa harapan. Tapos after na may panalangin yun, nagpray na nandun. So mag-i-stay yan dyan ng 1 linggo. Sa amin, 1 linggo yan eh. Mag-i-stay ng 1 linggo. Halimbawa, every Wednesday or every Friday. Tapos pag nag-stay yan ng 1 linggo, magpe-pray mo na yan dyan. Tapos, yan na, ilalakad na yan doon. Ilalakad na. Doon sa isang bahay naman. Lipat sa isang bahay. Ganun yun. Bakit ko po alam? Kasi, naranas na namin yan eh. Yun, yung tinatawag na Hermana Mayor. Iba naman yung Hermana Mayor pag sa mga kapistahan naman yan. Sa mga kapista-kapistahan naman, di ba? Yung tinatawag na Hermana Mayor. yan, mga kapatid. So, kaso ngayon, convention na pinupuntahan ni Pastor Gilbert. Convention. Anyway, so, purihin ng Panginoon. So, doon sa kapatid na nagtanong, siya po ay ito na pag-usapan natin. So, naway maging bukas yung mga isip po natin sa mga kaibigan natin, mga kababayan natin, sa inyo po. Tayo po ay hindi naman natin inaatake kung wala pong pag-atake, kundi mag-aral lang po kayo. Baka kayo po ay nadadaya na po. Magbasa po ng Biblia. Kasi, ito po, ang pag-atake po kasi, yung bang kahit na mali, na sinasabi natin dito, inaatake pa rin kayo. Hindi eh. Tama naman po eh. Kilala ko leader nun. Yun sabi ng kapatid ko. Wag mo nang babanggitin Kapatid ko po yan, si Gemma Abella. Huwag mo nang babanggitin dito. So yun, mga kapatid. So, ito po. Kasi ito naman ang Bible eh. Wala pong pag-atake. Pagtutuwid po, pagtatama, pagtuturo ng sinasabi ng Biblia. So yun po, mga kapatid. Kaya doon sa kapatid na nagtanong, salamat po sa inyong tanong. At i-share nyo po ito sa mga kaibigan, kakilala nyo po. Sa kumpisalan, may mga dasal din na sasauluhin. Sa kumpisalan, meron pang ganyan. Anyway, so salamat po mga kapatid. At naway maintindihan natin. Magbasa, magsuri, mag-aral po. At kung meron po tayo mga hindi naintindihan, tayo po magtanong.
ah, si Aling Maria naging Ginoo. Ayan, yung mga ano lang. So may mga ganun lang. Siyempre tayo pong mga nakalaya na dahil sa katotohanan, dahil sa Biblia, pag inalala mo yung mga ganun, mapapangiti ka na lang di ba? Ganun pala kami dati. Mapapangiti ka na lang talaga. Pero praise the Lord dahil kalooban ng Diyos na malaman natin ang katotohanan at kalooban ng Diyos na tayo po'y makalaya po sa ganung mga turo at aral. Nasa na tayo? Nasa katotohanan. Mag-aral, magsuri. Salamat po sa iyo, Prof. Stay to the Bible ka pa din. Trending nga yan, babae na si Maria, pero aba Ginoong Maria. Kaya nga, ginawang Ginoo, no? Aba Ginoong Maria. Yan, good morning po sa inyo. Praise be to God, Brother Norman. At magkita-kita tayo ulit bro sa mga susunod na mga gawain. Ay, mga kapatid po natin diyan po sa Cavite. Loobin naman ng Panginoon. Magkita-kita po tayo diyan mga kapatid at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Okay, so yan, thank you po Pastor Brother Gilans Villa for our lesson for today. God bless po. Hello po, Sister Adenil. Kamusta niyo po kami sa aming mahal na professor. Professor namin yan ni Norman si Prof. Jonathan Orellasa. Ewan ko, kung Brother Norman, kung naabutan mo si Prof. Ay, professor ko si Prof. Saan mo ba naging professor si Prof Mano? Sa restoration, yan. Sa comparative religion. Yan galing si Prof Joe Orellasa. Comparative religion. Ayan, ang ganda yung paboritong subject yan, comparative religion. Tapos yung restoration movement. Tapos apologetics, yan. Apologetics, Prof Joe, yan. Yan si Prof Joe. Doctrine, doctrine pa pala, doctrine. Ayun, salamat po sa inyo, mga professor natin dyan sa Manila Bible Seminary nung araw. Ayan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayun, sa restoration movement, naging professor ko si Prof. Tapos, maraming mga naging tayo kay Prof Jonathan Orellasa. Regards po, Sister Ad, andyan po yata sila ngayon sa States. Nandyan po sila sa US. Okay, so God bless po at see you sa convention po, God willing, sabi po ni Sister Edenil. Opo, yan, apologetics, naging natin si Prof Jonathan Orellasa. So God bless po sa iyo mga kapatid at ingat-ingat po. See you again tomorrow. Happy weekend sa bawat isa. And bukas po, yung ating aral at gabay, alas 6:30 po ng umaga, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin naman namin Diyos. Salamat po sa mga turo at aral, sa mga pinag-usapan namin sa umagang ito. Ikaw po ang aming tinataas, ikaw po ang aming pinupuri. Salamat o Diyos dahil tinuro mo sa amin ng turo na totoo at aral, Panginoon, na siyang dapat namin lakaran at sundin at patuloy na maglingkod, Panginoon, sa iyo. Salamat o Diyos, pagpalain mo kami, ingatan mo kami, at patuloy na gamitin mo, Panginoon, ang bawat isa po sa amin upang kami po, Panginoon, ay patuloy na makapaglingkod at makapagbigay po ng kapurihan para sa iyo at para sa iyo lamang. Salamat o Diyos, ikaw po ang aming tinataas. At ikaw po ang aming sinasampalatayanan, ikaw po ang aming pinupuri. At ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless everyone. Keep safe, keep healthy. Ingat-ingat po tayo mga kapatid. See you again tomorrow. God bless po.